Nagbigay yung pagpapakahulugan ng Rina ay nauunay sa ating talakayan. So ngayon, meron akong tanong. Ang ginawa yung activity kanina ay patungkol saan kaya? Yes? Pagpapakahulugan sa mga salita. Mahusay, pagpapakahulugan sa salita. Tama. Ngayon, palapakan natin sa video. So, sa pagpapakahulugan ng salita, ay may dalawa yung uri. Ano kaya ito? Yes, binibining pala. Kung siya natin doon siya, mahusay, palapakan natin sa video. So ngayon, ang ating pasang natalakayin ay may pamagat na pagpapakahulugan ng salita o yung dito siya pagkasyon. So bago tayo dumakot sa ating talakayan, ay ingalahan muna ng ating mga layunin. So lahat, pakibasa. Pagkatapos sa kalahating oras na talakayan, ang mga kapatid ay inaasahan. Una, natutukoy ang kaibahan ng imitasyon at rotasyon. Nakasusulat ang mga pangungusap gamit ang pagpapahulugang imitasyon at rotasyon. Nagagamit ang gusto at nalawagpunin ang pagpapahulugan sa iba't ibang sitwasyon. At nakapagpapakita ng sarili sa ulibig matay sa dulot ng paggamit ng dalawang uri ng pagpapahulugan tungo sa pagpapagtalastasan. So maraming salamat. So sa ating mga layunin ay sabay-sabay natin yung mata mo pagkatapos ng ating talakayan. Ating itong mata mo ng kahit mga. So ating pagsamot talakayan ngayon ay patungkol sa pagpapakahulugan ng salita. Kapag sinabi pagpapakahulugan ng salita, ito ay tumutukoy sa paraan kung paano natin nauunawaan ang kahulugan ng salita batay sa literal, pahiwatig o interpretasyon sa loob ng pangungusap. Ito ay mahalaga sapagkat kung kapag tamang pagkakaunawa natin sa isang salita, mas malinaw natin nauunawaan ang kabuuang mensahe ng ating nabasa ba o di kayo narinig. So, sa pagpapakahulugan ng salita ay meron itong 5 uri ng pahiwatig na kontekstual na dapat natin isa lang alam na dapat natin malaman sa pagpapakahulugan ng salita. Ano yung definition? So, lahat, ibasa ng definition. Mabasa ang kahulugan sa bahagi ng pangungusap. So, ang definition ay mababasa natin ang kahulugan sa loob ng pangungusap. So, ngayon, tanong, kapag sinabing definition ay ito ba ay literal na pagpapakahulugan o pang-personal lamang? Pareho po. So, before that, so kapag sinabing definition, saan kaya natin ito matatagpuan? Sa dictionary. Side very good, so malampakan si binibiningot. Sa dictionary. So, kapag bumabasa tayo ng mga definition sa dictionary, ano ba kaya ang makikita natin? Pang-personal ba ng mga definition o literal? Literal. Literal, okay. So, kapag sinabing definition, ito ay kapag ang kahulugan ng salita ay direkta na ibinibigay sa pangungusap. So, halimbawa, kapag sinabing aso, ano kaya ang ibig sabihin ng aso? Isang uri ng hayop, husay. So, ngayon, kapag gagawa tayo ng pangungusap, for example, magbibigay ko ng halimbawa. Sir Rex ay may isang matinding takot sa ilang bagay. So, kaya yung bigay ko na halimbawa o pangusap, si Rex ay may trauma. Ano kapag sinabi trauma ay may isang damdamin kung saan ay nakaka-epekto sa damdamin ng tao. Ito ay isang kumbaga karanasan niya. So, kung mababasa natin na ang si Rex ay may trauma, isang matinding takot sa ilang mga bagay. Tama ba? So, kung pansin natin na yung trauma ay nakapalok na yung kanyang definition. Ano? Hindi na naman ba? Kaya lang, ang aso ay isang uri ng hayop na kumakahol. Yun ang isang halimbawa ng definition. Paliwanag ito mga Margin? Opo. Dahil, ngayon, sa pangalawa naman ang karanasan. So lahat, nakibasa? Naawa ang kahulugan batay sa mismong karanasan na banggit sa pangungusap. So, sa karanasan, ito ay nahihinuhan natin ang kahulugan ng salita batay sa mismong sitwasyon na ilalawan. Pero po, kapag sinabing karanasan ay kaugnay ito sa isang sitwasyon. Halimbawa, ang kaibigan ni Margel, si Margel ay naging malungkot sapagkat
inahas siya ng kanyang kaibigan. No? Ano po? Kapag sinabi inahas ay para siyang traitor. So, ito ba yung naranasan mo? Hindi. Naranasan niya? O hindi pa po. Kumbaga, naranasan po. So, yun ang halimbawa ng karanasan na pagpapabigay ng pagpapapulgar ng salita. Kumbaga, pinidiretso sinasabi ang kahulugan, ngunit maintindihan natin dahil ang karanasang ikinukwento ay maroon na. Ano? So, ngayon, wala bang katutunan sa karanasan? Wala po. So, ngayon, ang nato naman ay ang salungatan. So, kinasa lahat? Maliban sa kahulugan, mabuting malaman ang kasulungan ito. Talagang mabuting malaman ang kasulungan sapagkat, kumbaga, hinuhulaan natin ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kabaligtaran. Diba kapag sinabing salungat, ito ay kabaligtaran. Halimbawa, sulatan ng pangusap. Seven, nine, So, 7 ay tahimik. So, di ba, ang ating uri ng payawatin na itong sexual ay salungatan. Ano kaya ang salungat ng salitang tahimik? Maingay. Maingay. Yun. Hindi tulad ng term na maingay. So, maliwanag lang ba ang salungatan ng pagpapakulugan? Opo. So, ngayon, napapagod tayo sa pang-apat ay ang tinatawag na pahiwatig. So lahat at ibasa ng salitang pahiwatig. Kahulugan batay sa saniya, bunga ng pahayag. So ang pahiwatig ay ito ay kahulugan batay sa saniya at bunga. Kumaga, merong saniya, meron ng epekto. Kapag sinabing pahiwatig, ang kahulugan ay nakukuha batay sa epekto